million peso reward is now up for anyone who can provide information about Mary Grace Piatos. Here's the report. In the acknowledgement receipts used by the Office of the Vice President to liquidate 125 million pesos worth of confidential expenses in 2022, a certain Mary Grace Piatos came up as one of the recipients. But is she a real person? At the last hearing of the House Committee on Good Government, congressmen made clear their doubts. They've put up a 1 million reward to be given to anybody who will be able to shed light on who Mary Grace Piatos really is. At least we can put to rest, no? Na kasi hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace Piatos. So sinasabi nila totoo. So kung sino yung mga kakatulong sa amin para mahanap si Mary Grace Piatos, handa pong magbigay ng pabuya, no? Yung mga congressman. The committee says identifying Mary Grace Piatos will give them answers to the other questionable receipts submitted by the OVP. We want to set an example, no? We want to know the truth. Kasi it follows Pag wala si Mary Grace Piatos, sigurado halos lahat na ng tao na naandun is fictitious na. Recall that the House Committee has flagged at least 158 receipts liquidated by the OVP that they say were either forged or rushed. Some of them had incorrect or missing dates, while some had similarities in the handwriting. Moreover, the Commission on Audit has also said there were over 700 receipts with unnamed signatories and over 300 with unreadable names. Vice President Sara Duterte's office has told COA that these were typographical errors. The House Committee on Good Government will be holding yet another hearing on the issue on Wednesday. They are still hoping VP Sara or other officials from her office would attend. The problem is, hindi na ginastify yung budget niya. So it's her responsibility. Sinabi niya, bahala ang Kongreso. Ilang beses siyang inimbitahan, hindi siya umattend. At least 4 OVP officials have already been cited in contempt and ordered detained. For News 5, I'm Marian Enriquez. We are One News. Ayan, kasi nga, yung una, di ba yung hearing nung November 6, if I'm not mistaken, they were trying to decipher ano ba yung nakasulat, ano ba yung nakapirma doon. Basta Mary Grace, very clear yun. Ayan, yung doon sa, ayan, yung una sabi Mary pa Grace ni... Piatos ba nakalagay? Yung, nakalimutan ko sino yung kausap ni Congressman Acop Sabi niya parang, hindi, Piatos yan, yan sabi niya. Sorry, Mary Grace, ayan yung date, lahat ng pirma ganun Puro ganun daw yung pirma. pirma. So tama naman, kung makita nyo na, kumbaga, non-existent. Ano yung Mary name Grace nito, yung Piatos, pumirma sino nito? yan? Oo, kung diba? Piatos ba talaga yan? Pero alam mo, eto para, kunyari, notwithstanding yung mga, nangyayari dito na may pa-premyo na 1 million ba? Magkano daw? Any information? Di ko, Diba? Pwede naman nila i-check yan sa, sa PSA Diba? No, baka kasi kung existent. Kung hindi registered yung name ng Mary Grace Piatos na yan kasi magiging problema yan i-track. Unless kaya nga naglalagay. Ibig sabihin nga, wala. Oo, pero kaya sila naglalagay ng pabuya is simply baka people have transacted with this Mary Grace Piatos, that person using that alias, baka na-transact at they have a face in mind na pwede igawin cartographic sketch. So, pero bakit somebody who is not registered sa PSA is transacting sa ganyan sa Office of the Vice President? Kaya nga. Diba? That's why we have to find sino yung person na ito. Who is transacting using that, if it's a fake name, who is that person, diba? If they have a reward system, sabihin nila, if you transacted with this person who claims to be Mary Grace Piatos, alam niya yung mukha. Si VP Sara, diba? Ayaw nga niya mag-attend. Pero tama yung sinabi, diba? When she attended, one of the few times na nag-attend siya sa House hearing ng budget deliberation, sinabi niya, bahala na kayo, wala na akong sasabihin. Kung anong ibigay niyo sa akin, wala na. Diba, sabi niya, kayo na bahala, sabi niya sa Congress. Tapos ngayon, bibigyan siya ng Congress at ng Senate, inadapt ng Senate yung sa budget nila. Sasabihin niya, may mawawalan na almost 200 or more, 200 employers. Dapat, dinefend niya yun, diba, during the budget. Ayaw nga niya mag-attend kasi daw siya, witch hunt daw for impeachment o Kawawa dyan yung mga empleyado. Sila yung yung casualty dito sa nangyayari. Oo, kasi si VP Sara will still get her sweldo as Vice President. Hindi siya magugutom. She'll still be Vice President, diba? So, yun.